namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng pagluwalhati, Panginoon, ay alay namin sa iyo, Ama. Panginoon, sa buhay po namin, aminado kami na nakakakita. Walang ibang dapat mapapurihan kundi ikaw. Yes, Lord. Walang ibang dapat may taas kundi ikaw lamang, Panginoon. Yes, Lord. Kahit hayaan niyo po, Diyos, ng lahat ng pasasalamat po na ito, lahat ng papuri po na ito ay malugod niyo pong tanggapin. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, inaangkin po namin ang tagumpay ng kapahayagan ng iyong salita. Yes, Lord. Inaangkin po namin ang tagumpay, Panginoon, ng gawain. At inaangkin po namin, O Diyos, ng mga salita mo, minsan pang buhayin mo sa aming mga puso't isipan. At ito'y hindi masayang, Panginoon, magamit ng bawat isa na patuloy na magpalakas at magpatuloy at maranasan ang tagumpay na nagmumula sa iyo. Salamat po, aming banal, sa iyo namin pinabalik lahat ng papurit pagsamba sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Malakas na papuri sa Panginoon. Sige po, sa mapagpalang umaga sa ating lahat. At wala nang sumagot. Amen, amen. Kumusta ho kayo? Kagabi hindi tayo nagkita, ano? Praise God. May mga kanya-kanyang pinabibisihan. Okay? Sige. Habang medyo busy pa ang ilan. Ang ating pong pag-uusapan ay kunin po natin sa Romans chapter 4 verse 17 hanggang sa mga sumusunod na talata. Romans chapter 4 verse 17. Actually, ang kwento po nito, of course, sa Genesis, pero kinuha po natin ayon po sa sinabi po ni Pablo sa mga taga-Roma. Yan, ang sabi po dyan, basahin ko na po sa Tagalog. Sabi rito, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinasampalatayanan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. Kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya. Sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya. Palibhasa 100 taon na siya noon at ang kanyang namang asawang si Sarah ay baog. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Okay. Anyway, pagdating po sa part po nito, alam niyo na yung kwento. Kaya hindi na po ako mahihirapan pa. But anyway, gusto ko lang pong i-refresh kasi ang sinasabi po dyan, ito po yung idea po patungkol po sa pangyayari sa buhay po ni Abraham na nung siya po ay 75 years old, ay pinangakuan po siya ng Diyos na magkakaroon ng anak. Remember, 75 years old tayo, ilang taon ka na tayo? 71. Mas matanda kay tatay ng 4 na taon. Si Abraham nung time po na yon. Nung time po na yon, walang anak po si Abraham. Of course, yung kanyang asawa na si Sarah, na wala po silang anak. Sa panahon po na yon, ang mag-asawa ay natutuon yung eagerness na magkaroon po sila ng anak. Kasi kapag mag-asawa sa time po na yon na walang anak, iba ang dating. No? Okay, ibang dating. Sa ngayon, hindi ho big deal yun. So, of course, nung narinig po yun ni Abraham, kahit sino naman siguro magkakaroon ng excitement. Di ba?
matutuwa, magkakaroon ng kasiyahan sa kanyang puso dahil po sa lahat naman, no, ninanais na magkaroon po ng anak. So yun po yung kwento. Kaya lang, dumating po yung time na kung saan ay, okay, sa madaling kwento, si Abraham nagkaroon ng anak. No? Ilang taon na si Abraham? 100 taon. Ang kanyang asawa ay 99 years old. No? 1 taon lang yung agwat po nila. Kaya lang, dumating sa punto na nung binatilyo na yung kanilang anak, nag-iisang anak, si Isaac. No po? Nung binatilyo na, hinihingi ng Diyos. Yung idea po na, Lord, pinangako mo ito sa akin. Ibinigay mo sa akin, tapos ngayon kukunin mo. Di ba? Parang, okay ka lang ba, Lord? So, sa part po na yon, kung siguro ilalagay natin ang ating sarili, parang malabo. Kasi sa kabuuan ng kwento, alam natin na ibinigay po ni Abraham. What if tayo sa Abraham? Di ba? What if hindi natin alam yung dulo ng kwento na tinetest lang pala ni Lord sa Abraham? Kung tayo sa Abraham, ibibigay ba natin? Ano ang mararamdaman natin sa panahon na pinangako sa'yo ng Diyos, ibinigay ng Diyos, tapos ngayon kukunin ni Lord? Diba? Ano sa tingin nyo yung pwedeng maramdaman na? Yung iba siguro bagsak yung kanilang balikat. Diba? Yung pag-asa, yung kasabihan sa amin, nandun na eh. Diba? Nandun na, tapos mawawala pa. Okay. So, but anyway, alam po natin, sa madaling kwento, si Abraham, sabi doon sa ating binasa, hindi siya pinanghinaan ng loob. No, bagkus lumakas pa nga ang kanyang pananampalataya. Di ba? Sabi doon, no, ang ginawa kita, sabi doon, ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinasampalatayanan, ang Diyos na nabubuhay, na bumubuhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. Sabi dito, kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham. Diba? Wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham. Alam niyo po, sa buhay po natin, meron tinatawag na iba't ibang klase ng pananampalataya. Diba? Kayo po, ano kayang klase yung pananampalataya po natin? Kasi meron tinatawag na yung pananampalataya na, for example, ang isang bata na laging kasama ng tatay, ang tatay ay lingkod ng Panginoon. O sige, sabihin natin, pastor. Di ba? O ano pa man, posisyon niya, basta sabihin natin, naglilingkod sa Panginoon, matindi ang pananampalataya ng magulang. So yung pananampalataya ng magulang, minsan na ipapasa sa mga anak. Kasi nakikita ng anak. Nagets niyo po ba? At ang anak naman, habang nandiyan si nanay at si tatay, okay lang. Pero dumarating ang panahon kapag nawala na si nanay o si tatay na kanyang sinasagdanan, sana nasaan na yung pananampalataya ng anak. Nagets niyo po ba? Minsan merong ganong klaseng pananampalataya, tinatawag na second hand. Di ba? Okay, ano pa? Ano pa yung ibang klaseng pananampalataya na minsan pinagdadaanan po ng marami? Yung tipong umaattend lang dahil sa kanyang anak or sa kanyang pamilya. Umaattend lang dahil nahila ni nanay, nahila ni tatay. No choice. Pero kung padidesisyonin mo siya sa kanyang sarili, hindi natin. Sana walang ganun dito. Di ba? Meron pong ganung klaseng pananampalataya. Yung iba naman, yung tinatawag na yung 2 hours a week na pananampalataya. Ano ba yung 2 hours a week na pananampalataya? Yung tipong masigla yung kanyang pananampalataya kapag oras ng kumain. 2 hours lang every Sunday. Di ba? Kapag lumabas na dyan, wala na. Di mo na siya makitaan ng pananampalataya. Kapag may problema na, wala na, iiyak na agad. Di ba? So ano pa? Ano pa yung ibang klaseng pananampalataya na minsan nararanasan po natin? Yung tinatawag na happy days of faith. Masigla lang siya sa kanyang pananampalataya kapag masaya siya, kapag may problema na wala na. Di ba? O yung iba naman, yung tinatawag na Rescue 911 faith.
Yes, Ano naman ito? Ginagamit lang yung pananampalataya kapag may trouble. Kabaligtaran ng isa. Yung isa kapag may masaya, tsaka may pananampalataya. Kapag may trouble na malungkot ng buhay, wala. Pero yung isa naman, kabaligtaran. Di ba? Yung iba naman, yung tinatawag na nandoon yung pananampalataya, a-attend sa church kapag kilala yung pangalan. Di ba? Yung tinatawag na cheers faith. Yung tipong kapag kinikilala, di ba? So, ganun. Yung ganitong klaseng mga pananampalataya na binabanggit ko po, hindi ko po sinasabing mali o masama. Okay ho yun. Kasi halos lahat naman siguro, no, dumaan sa ganong klaseng pananampalataya. Pero, wala po sa mga ito ang tunay na pananampalataya. No? Kaya ko po sinasabi na hindi po masama yung ganong klaseng mga pananampalataya. Dahil karamihan po sa atin, dumaan sa ganong klaseng pananampalataya. So si Abraham po ay tinawag na father of faith. No? Gaya po natin, si Abraham ay may pangarap. Meron din po siyang ambisyon. Meron din po siyang pangarap sa kanyang buhay. No? Of course, si Lord may pangarap din kay Abraham. Katulad po sa atin, may pangarap po tayo at the same time, si Lord may pangarap din po sa atin. Kapag si Lord nangarap po sa atin, at nagkataon na yung pangarap natin ay pangarap din ng Panginoon, sigurado yun. No? Sigurado yun, darating ang panahon, matutupad yun. Minsan, hindi natutupad dahil ibang pangarap ni Lord sa pangarap po natin. Tama ba? Kaya, mas maganda na habang tayo lumalakad sa buhay pananampalataya, malaman natin ano ang pangarap ni Lord sa atin bukod sa sarili nating mga pangarap. Hindi ko sinasabing masama kapag nagkaroon tayo ng sariling pangarap. Hindi ko po sinasabing masama yun. Okay ho yun. Ang point ko lang, dito sa pinag-uusapan po natin, nagkataon, yung pangarap ni Abraham, naging pangarap din ng Diyos na na magkaroon sila ng anak. Sabi ko nga kanina, 75 years old. Ang Diyos ay nagplano sa kanya na maging ama ng maraming bansa. So sa isang 75 years old, hindi pa huli. Sa panahon natin, huling-huli na yun. Pero sa panahon nila, hindi pa huli yun na sila po ay mangarap. Ngayon, kapag ang Diyos ay naglagay ng pangarap sa ating mga buhay, kahit na halimbawa sarili nating pangarap, kailangan po natin magdesisyon. Ibig sabihin, mag-decide po tayo, kumilos po tayo para sa pangarap po natin. Tama ba? Mahirap naman yung nangangarap tayo tapos iba yung ginagawa natin. Di ba? Ang gusto natin papunta doon pero yung nilalakaran natin papunta dito. Nag-gets yung point ko? Ibig sabihin kung ano yung pinapangarap natin, kailangan lahat ng ating ginagawa ngayon, be sure na papunta doon sa pangarap natin. Kasi maaantala yung pangarap natin kapag ang ginagawa natin ay walang connection para sa pangarap natin. Tama po? So, kailangan po, kapag naipanganak yung pangarap ng Diyos sa buhay po natin, kahit sa sarili nating pangarap, bigyan po natin ng desisyon. Mag-desisyon po tayo. At tandaan po natin, sa bawat pangarap, laging may kasamang risk. Amen? Laging may kasamang pain, sabihin na natin. Laging may kasamang struggle sa bawat pangarap. Kay Abraham na lang, alam natin kung ano mga pinagdaanan ni Abraham. Ang isa po doon ay iniwan ni Abraham yung kanyang lugar at pumunta sa panibagong lugar. Hindi mo madali yun. Naranasan ko yan. Hindi madali. Yung okay ka na sa isang lugar, tapos biglang aalis ka sa lugar, pupunta ka sa panibagong lugar. Di ba? So, anyway, ganun talaga. Then, tandaan po natin, sa pagtupad ng pangarap, mayroong tinatawag na delay. Kapag dumarating po yung delay ng buhay, of course, karamihan natetempt tayo na mag-detour. Diba? O tingnan mo si Abraham. Medyo delay. Diba? Unang taon, pangalawa, 3, 5 taon. Wala, hindi nagkakaroon ng anak. Diba? 10 years. Wala pa rin.
Kaya anong nangyari? Nag-detour siya. Anong ginawa? O, si ano na lang. Si Hagar na lang. Nag-gets po ba? Ibig ko sabihin, kapag hindi nangyayari yung pangako ng Diyos sa buhay natin, minsan talagang gumagawa tayo ng paraan na tayo na lang ang gagawa. Lord, okay na, kahit di mo na ako samahan, kaya ko na to. Di ba? Yun ang ginawa. So nagkakaroon po ng delay. Tandaan po natin, nagkakaroon ng delay minsan, hindi lang minsan, halos madalas sa mga pangarap po natin. At ito nga, yung difficulty, dumarating po. Ang mga problema habang tayo po ay naghihintay sa pagkilos ng Diyos, sa buhay po natin, mararanasan po natin ito. Madalas, ang difficulty ay nauuwi sa impossibility. Di ba? Kaya maraming tao nawawala ng pag-asa kapag dumarating yung time na nahihirapan na siya. 99 ba naman? Wala pang anak. Matanda na si Sarah. Paumpa. Upa. Di ba? Mahirap yun. Hindi yung ganun kadali yun. Paano magiging posible na ang isang 99 years old magkakaanak at ang asawa ay baog? Paano magiging posible yun? So mahirap po talaga. Kumbaga nalipasan na po sila ng panahon para manganak. Wala na sila sa panahon ng panganganak. Di ba? So, 99 years old po si Abraham, binago ng Diyos ang kanyang pangalan from Abram to Abraham. Ang ibig sabihin ng Abraham ay Father of Great Nations. Remember, anong sabi niya doon sa ating binasa? Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Nung time na sinabi ng Diyos ito kay Abraham, literally, wala pa siyang anak. Pero ang kanyang pagkasabi, ginawa kitang ama. Ibig sabihin, meron na. Yan ang pananampalataya. Nagets niyo? Kahit wala, meron. Wala tayong magagawa. Yan ang itinuturo ng Diyos ng pananampalataya. At iyan ang pananampalataya ng Diyos. Literally, sa paningin ni Abraham, wala siyang anak, pero sabi ni Lord, ginawa kitang ama. Amen. Pag ang isang lalaki na walang anak, hindi mo matatawag na tatay yan. Tama ba? Pwede naman, parang lambing na lang. Pero Lambing na lang. yung totoo, wala talaga. O, daddy. Iba pala yun, no? Yung asawa pala tumatawag na daddy. And anyway, mga kapatid ko kay Kristo, sabi ko nga, sa 99 years na si Abraham, ang kanyang pangalan ay ginawang Abraham. From Abraham to Abraham. Ibig sabihin, Father of Great Nation. So, sa madaling kwento, finally, naipanganak po si Isaac. No? Pero along the way, sabi ko nga, nung pinatilyo na po yung kanyang anak na si Isaac, ay hiningi ng Diyos si Isaac. Ang description ko po sa inyo kanina, or ang inilalatag ko po sa inyo kanina, yung idea na ipinangako ng Diyos si Isaac kay Abraham, tapos nung binatilyo na, kukunin ni Lord. Di ba? Yung idea po na, Kung sa buhay po natin ang pag-usapan sa panahon natin, nag-iisang anak lang yan. Sa dalawang mag-asawa na meron ng edad, wala na siyang ibang pag-asa kundi yung anak niya na lang. Nag-gets yung ibig ko sabihin? Siya na lang, yung nag-iisang anak na lang nito ang tanging pag-asa nila. Na tumandaman sila, may mag-aaruga sa kanila, tumandaman sila, no? may mag-aalaga sa kanila, pero ito kinukuha ni Lord. Sa madaling sabi, ang gusto ko pong sabihin po sa inyo, dumarating po sa punto ng buhay po natin na minsan, yung mga pinapangarap po natin, nakikita natin para bang abo o parang usok na unti-unting nawawala at nagkakaroon tayo ng damdamin. Wala na.
Hello? Nandyan ho kayo? Nasusundan niyo po ba ako? Di ba? Yung meron tayong pinaplano sa ating mga buhay na alam natin na ito yung instrumento, pwedeng gamitin instrumento ng Diyos para naman tayo ay makaahon sa buhay. Pero nakikita natin parang walang nangyayari at talagang unti-unting nawawala. Kaya ano nang nangyayari? Nararamdaman natin, wala na talaga. Bagsak na yung balikat. Pag naglakad, lulugo-lugo. Amen. Yung idea na naglalakad ka, na akala mo mapupuntahan mo yung pupuntahan mo, pero doon sa daan na dinaanan mo, mayroong nakaharang ang nakalagay, dead end. Tama. Maraming pagkakataon sa buhay po natin, nakakaranas tayo ng dead end sa ating mga buhay. At alam kong nagigets niyo ang ibig kong sabihin ng tinatawag na dead end. Hello? Paano natin malalaman na tayo nasa dead end ng buhay? Kapag ang ating mga pangarap, sabi ko nga, parang puso na nawawala. Kapag nakikita natin na wala ng saysay ang mga nangyayari, kahit anong pagpapagod, kahit anong discarding ginagawa, mapapansin natin, parang walang nangyayari. Dead end. Di ba? Paano natin malalaman na tayo nasa dead end ng buhay kapag nagkaroon na tayo ng tanong, bakit ito nangyayari sa akin? Di ba? Kapag nagtanong ka na bakit yan nangyayari sa'yo, isa lang ibig sabihin mo, wala ka nang magawa sa buhay mo. Dead end na. Amen po. Nagdududa tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ayan, isa pa yan. O sino ngayon nagduda sa pag-ibig ng Diyos? Ito, be honest. Matagal na nating naririnig na mahal tayo ng Diyos. Pero aminin natin sa hindi, dumarating sa punto, nagkakaroon tayo ng malaking question sa pag-ibig ng Diyos. Nahibig tayo. Amen ba? O ilang mga dead end words sa buhay po ng tao. Kapag ikaw ay nagkaroon, halimbawa, yung kamag-anak o kakilala na lang, nagkaroon siya ng sakit na cancer. Di ba? Kapag narinig mo na yung salitang cancer, wala na. Dead end na. Kasi yung idea natin, pag sinabing cancer, wala na talaga. Di ba? O ano pa yung mga salita? Bankruptcy. Okay na yung negosyo eh. Nandito na eh. Bankrupt pa. O pag na-bankrupt na ang isang negosyo, yun lang ang pinagkakakitaan. O ano na? Di ba? Yung tipong okay naman sana yung trabaho mo eh. Maganda yung kitaan sa trabaho. Pero walang kaano-ano. Biglang nawala. Biglang natanggal. Yung ganong klase mga idea, nakakaramdam tayo ng tinatawag na dead end ng buhay. Paano malalaman kung dead end na? Ang mga bagay-bagay ay hindi na natin makontrol. Wala tayong magawa para sa mga bagay po na ito. Kapag wala na tayong magawa sa mga bagay sa buhay po natin, isa lang ibig sabihin, dead end na. Nandyan ba po kayo? Nasusundan niyo po ba ako? Okay, yan po ang pag-usapan natin. Ano ang dapat nating gawin kapag dumarating sa buhay na nasa dead end tayo? Amen ba? Una, remember what God can do. Hindi mo na alam kung anong gagawin natin. Di ba? Okay yung trabaho, biglang nawala. Kapag tayo ay nakakaramdam ng ganon, una nating gawin, alalahanin natin ano ang magagawa ng Diyos. Dahil ang mga sitwasyon ay maaaring hindi natin makontrol. Pero tandaan po natin, God is still in control.
Ang Diyos pa rin ang may hawak ng mga bagay-bagay. Hindi natin kontrolado yun, pero dapat nating alalahanin, kontrolado ng Diyos yan. Ano ang magagawa ng Diyos? Sa mga bagay na hindi natin kayang gawin. Sa mga sitwasyon na hindi natin makontrol. Ito ang dapat nating alalahanin. Ano ba ang magagawa ng Diyos? Huwag tayong mag-focus doon sa mga bagay na hindi natin kayang gawin. Mag-focus tayo sa bagay na kaya ng Diyos na gawin para po sa atin. Amen. 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 Romans chapter 4 verse 17, sabi rito, I have made you the father of many nations. This happened because Abraham believed in the God who brings the dead back to life. No? Okay, basahin ko sa Tagalog, sabi rito, ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinasampalatayanan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. Tandaan ho natin, dahil wala tayong magawa sa mga sitwasyon natin, ano ba ang pwedeng gawin ng Diyos? Ano ba ang magagawa ng Diyos? Kaya ng Diyos na mula sa wala ay kaya niyang magkaroon. Anong sabi doon? Abraham believed in the God who brings the dead back to life. Ang patay kayang buhayin ng Diyos. Kaya si Abraham hindi po siya nag-focus doon sa baog niyang asawa. Hindi po siya nag-focus doon sa kanyang katawan na 99 years old na, wala pa rin anak. Amen ba? Patuloy siyang naniwala, bagamat sana yung kanyang paningin, yung kanyang naririnig, no? Wala na talagang pag-asa. Pero nanampalataya pa rin siya. Saan? Sa Diyos. Ano kanyang pananampalataya? Kayang magbuhay ng patay ang Diyos. Amen. At kayang lumikha ng Diyos mula sa wala, pwedeng magkaroon. Alam niyo po, science lang naman ang naniniwala na hindi pwedeng magkaroon ng wala, na mula sa wala. Nagets niyo? Science lang naman ang naniniwala dun eh. Sa science, hindi po pwede mula sa wala magkakaroon. Hindi pwede sa science yun. Pero kay Lord, pwede yun. Amen. Amen! Kaya unang dapat nating gawin kapag tayo ay nasa dead end ng buhay, alalahanin po natin ano ang pwedeng gawin ng Diyos. Hanggang pa po kayo. Dalawang bagay na magagawa ng Diyos na hindi natin magagawa. Ano yon? Kayang bumuhay ng patay ng Diyos. Pangalawa, sinabi ko na, He can create something out of nothing. Yan po ang definition ng himala. Yung dalawang bagay po na yan. Hello? Kaya ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa patay, kung kaya niya yun, kaya niya rin buhayin ang mga patay na pangarap. Amen. Yung mga bulsa natin naghihingalo, kaya buhayin ni Lord yan. Mukhang maraming naghihingalong bulsa. CPR mo na yan. O, di ba? Kaya niya rin magbigay ng buhay sa mga patay na karir. Di ba? Anumang patay sa buhay po natin, kaya buhay ni Lord yan. Alalahanin lang natin, ano ba ang kayang gawin ng Diyos kapag tayo po ay nasa dead end ng buhay. Kaya niyang gumawa mula sa wala. Magagawa niya lahat ng mga yan, no? Na hindi niya kailangan ang opinion natin. Kaya niyang gawin ang mga bagay na yan na hindi niya kailangan ang tulong po natin. Kaya niyang gawin yan. Lucas chapter 18 verse 27, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Tandaan po natin, God is specializing in doing impossible. Amen ba? Amen. Praise God. Okay. So, pangalawa na dapat po nating tandaan, kapag tayo ay nasa dead end ng buhay, rely on what God has said. Ano bang sinabi ng Diyos?
May pangako ba si Lord sa atin? Personally, may pangako ba si Lord sa iyo? O dapat mong alalahanin yan. Mag-rely po tayo sa kung anong pangako ni Lord. So una, kapag tayo po ay nasa dead end ng buhay, remember what God can do. Pangalawa, rely on what God has said. Ano ba sinabi ni Lord sa atin? Okay, verse 18 na sa ating binasa, even when there was no reason for hope, kahit na wala ng rason para umasa pa, si Abraham nagpatuloy pa rin sa kanyang pag-asa, believing that he would become the father of many nations. Nag-gets niyo po ba yun? Kahit nakikita natin na parang wala ng pag-asa, parang lang yun. Wala namang parang natutuwi. Amen ba? It seems like. Walang totoong it seems like. Sa nakikita natin, para bang wala talagang pag-asa. Pero katulad po ni Abraham, umasa pa rin siya. No? Bakit? Nag-rely siya sa sinabi ni Lord. Anong sabi ni Lord? Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Kasi ang pananampalataya, hindi nakabase sa kung ano ang nakikita, hindi nakabase sa kung ano ang nararamdaman. Ang pananampalataya nakabase sa kung ano ang sinabi ni Lord sa atin. Amen. Amen po ba? Kahit patay na ang pag-asa, still nanalig pa rin siya. Nag-rely pa rin siya sa sinabi ng Panginoon kung ano ang salita ng Diyos. Paano natin malalaman na patay ng pag-asa? When we start to speak the word, never. Wala na. Wala na yan. Wala na pag-asa yan. Hindi na magkakaasawa yan. No? Hindi na gagaling yan. Hindi na makaka-move on yan. Ang tagal-tagal ng panahon, yan pa rin ang kanyang naiisip. Mag-move on ka na. Bakit nagpapalungan dito? Di ba? Minsan yung mga kakilala natin na porket matagal or ipinanganak na siyang gano'n ang sinasabi, hindi na magbabago yan. Wala na, ganyan na yan eh. Di ba po? Kapag nangyari po or lumalabas na sa ating bibig yung salitang wala na or hindi na, yung never, di na mangyayari yan. Wala talaga. Wala nang kapag-apag-asa yan. Ibig sabihin nun, dead end na yan. No? Yan ibig sabihin na patay na pag-asa. Anong gagawin natin kapag patay na ang pag-asa? Anong sinabi ng scriptures? Magpatuloy pa rin tayong umasa. Keep on hoping. Hello? Amen. Si Abraham nagpatuloy sa kanyang pag-asa. Yung kanyang pananampalataya nakabase, ano ang sinabi ni Lord sa kanya. Hindi niya tinignan yung pagiging baog ng kanyang asawa. Maging yung kanyang sariling edad, hindi niya tinignan yun. Bakit meron siyang inaasahan yung sinabi ng Diyos? O ito ang tanong. Sa atin may sinabi ba si Lord? Hello? Kapag nasa dead end na tayo ng buhay, mag-rely tayo sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, kumuha ka ng Biblia. Magbasa ka. Paano namang mangyayari na mayroon tayong panghahawakang salita ng Diyos? Hindi naman tayo nagbabasa. Di ba? Paano mangyayari panghahawakan natin ng salita ng Diyos? Hindi ka nga nakikinig ng preaching. Nandyan ka lang, nakaupo. Pero pagkatapos nito, tanungin mo, wala. O di ba? Kahit naman siguro bigay tayo, walang salita ng Diyos na tutulo dyan eh. Di ba? So kapatid, ang sinasabi ko lang, kapag nasa dead end, alam niyo po, ang dead end ng buhay, hindi ho nawawala sa buhay. Lahat ng taong nabubuhay sa mundo, dumadaan sa dead end. Amen ba? Amen. Yung mamatayan lang tayo ng mahal sa buhay eh. Di ba? Anong pakiramdam? Wala na. Pinanghihinaan na tayo sa lahat ng bagay. Di ba? Parang wala nang saysay ang buhay. O dead end. Anong gagawin? Alalahanin natin kung anong magagawa ng Diyos. Pangalawa, mag-rely tayo sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, magbasa tayo ng Word of God.
Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Kasi doon lang tayo kakausapin ni Lord. Kapag tayo ay nag-aaral, kapag tayo ay nakikinig, kapag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, doon ka lang makaka-receive ng pangungusap ni Lord. Yes. Amen. Yes, si Lord nangungusap din sa panahon na hindi ka nagbabasa, sa panahon na hindi ka nakikinig, kahit ikaw ay naglalaba, nangungusap din naman si Lord. Kaya lang, kung wala kang narinig na salita ng Diyos mula sa pag-aaral, mula sa pagbabasa, ano ang magiging basihan mo na si Lord nga ang nagsalita? Nag-gets niyo po ba ako? Kasi dapat, ang mga salita na pinangahawakan po natin, kung kay Lord yan, hindi po yan babangga sa Word of God. Sa written Word of God. Sa Biblia. Kaya't napakahalaga po yan. Amen po ba? Amen. So, magbasa, mag-aral, mag-memorize. Think about it. Basahin, alalahanin po natin yan. Put it in our mind, maging sa ating puso. Kasi sa totoo lang, walang ibang makakapag-encourage sa atin. Pansinin mo, kapag ikaw ay down, at alam ng katabi mo na down ka, i-encourage ka niya. Pero may mga panahon, ayaw mong makinig sa kanya. Tama? Di ba? Ang daming ginagamit ni Lord para i-encourage ka, pero ayaw mong makinig. Kasi yung idea ba na, parang wala, mas pinipil mo yung discouragement mo. Mas pinapakiramdaman mo yon. Hindi, walang dating yung encouragement ng iba. Kahit na siguro si Lord, pag bumaba si Lord, baka hindi mo papakinggan eh. Lahat po tayo, dumaan po sa bagay po na yan. Di ba? Sinong aamin? Yung tipong kahit may nag-encourage sa kanya, hindi niya pinapakinggan. Wala lang. Ako lang ba ang aamin? Ayos kayo ah. Wag ako! Di ba? Sa totoo lang, lahat po tayo guilty po sa bagay po na yan. Amen ba? Amen. Kaya number 1, dapat po nating alalahanin, magbasa tayo ng Biblia, dahil walang ibang makakapag-encourage sa atin, katulad ng sa Bible. Yes. Amen po ba? Amen. So kapag nakasandal tayo sa Word of God, hindi tayo magpapanik. Kapag nasa din ng buhay, okay lang. Dahil alam natin, it's out of our control, but not of God's control. Amen. Hindi ba natin kontrolado? Pero kontrolado po ng Diyos yan. Amen. So, ang DepEd po ay testing po yan ng ating pananampalataya or sa ating pananampalataya. Hebrew 11:17, nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Dahil sa pananampalataya, nagkaroon ng anak si Abraham. Pinanghawakan niya ang pangako ng Diyos. Nung hiningi ng Diyos si Isaac na ibinigay sa kanya ng Diyos, pananampalataya din ang nagtulak sa kanya para ibigay niya si Isaac. Sabi nito, buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos. So habang tinetest ng Diyos si Abraham, still nagtiwala pa din siya sa Diyos at sa kanyang pangako. Kaya, inoffer niya po si Isaac. Hindi siya nagdalawang isip. Ginawa niya po. Excited pa nga siya. So, hindi siya nagpanik dahil naalala niya na magagawa ng Diyos. Naalala niya na kayang gawin ng Diyos. Kung naibigay nga si Isaac mula sa wala. Di ba? Kung iaalay ko man ito, kaya pa rin buhayin ni Lord yan. Siya naman ang nagbigay niya. Amen ba? Amen. So, hindi po siya nagpanik. Nag-expect pa rin sa Abraham na may babalik sa kanya yung kanyang anak. E paano naman? Andiyan pa ho kayo. Amen. E paano naman kung gusto ni Lord na kunin niya yung magandang pangarap natin? Ibigay ba natin? Kasi sa totoo naman, mahirap naman talaga kasi. Tama ba? Nag-iisang pangarap na nga lang, ito na nga lang yun eh.
Lord. Minsan nga hanggang kanta na lang tayo, pangarap ka na lang ba? Tapos mawawala pa. Kaya ang tanong, ibibigay ba natin? Sino nag-amen na yun? Praise the Lord. Mas marami ka pa ng That's faith. Maraming ipapalit. No? Pero pananampalataya kapag nag-amen tayo sa part po na yan. Amen. Di ba? Naiintindihan ko ho kayo kasi kahit ako tamimi din ako kapag sinasabi ni Lord sa akin yan. Huwag kukunin. Huwag kayo mag-alala, ako na unang kinausap ni Lord. Hello? So ano, ibibigay ba natin? Hindi po tayo nakakaalis sa panahon na yun, ha? Bigay. Ano? What if gusto ni Lord na bitawan natin yung magandang pangarap natin? Pwede ba natin gawin yun by faith? Amen. Amen. No? Hindi ka makasagot, nasa dead end ka. Ayaw mong sumagot No? sa death. Gusto ng Diyos na makalaya tayo. Kaya sagutin mo yan. Amen. Panalangin daw muna. Tayo, ipanalangin daw. Si Abraham, hindi niya pinanalangin. Hindi siya sigurado. Hindi na nanalangin si Abraham, ibinigay niya kasi meron siyang pananampalataya. Ang pananampalataya ni Abraham, ikaw naman Lord ang nagbigay nito eh. Nagkaisa-isang pangarap ko to. Pangarap mo rin naman sa akin, ikaw nagsabi. O ngayon, kinukuha mo, hinihingi mo, o sige. Kung paano naibigay mo yan sa akin noon, ibibigay mo pa rin ulit sa akin yan. Amen. Amen. Amen na. Ibigay mo, hindi na magbabawi. May mga pagkakataon sa buhay po natin ito, mapapansin natin, maraming mga kababayan o mga tao na umangat sa buhay. Nung umangat sa buhay, takot ng ma-down. Takot na humirap. Bakit? Naranasan na yung mataas ang buhay. Nakalimutan nila, galing din sila sa hirap. Amen. Yun ang ibig kong sabihin. Dati naman wala si Abraham eh. Wala naman siyang Isaac eh. Nag-gets po ba? Dati naman, nagpe-praise and worship tayo na walang instruments. May instruments na, di ba makapag-praise and worship? Kaya mawala man ang mga instruments na yan, eh yan na naman. Nag-gets yung ibig ko sabihin. Nagsimula naman tayo sa wala eh. Di ba? Sa Abraham, handa pa rin siyang ibigay. Pero nung ibibigay na ni Abraham, sabi ni Lord, it's a prank. It's a prank. Totoo naman, di ba? Naghihintay lang si Lord ng sagot eh. Kung ibibigay natin o hindi eh. At dahil hindi kayo makapagsagot, Isa prank. hindi rin masagot ni Lord, it's a prank. Uhuli tayo, no? Ang galing ni Lord, ha? Amen. Okay. Alam, mag-alas 12 na. Pangatlo. Okay, bibilisan ko na. Anong gagawin kapag nasa dead end? Remember what God can do. Pangalawa, rely on what God has said. Pangatlo, face the reality with faith. Face the reality. Alalahanin po natin, no? Dapat matuto po tayong harapin ang realidad by faith or with faith. Hinarap po ni Abraham yung realidad ng kanyang katawan ay good as dead. Bakit? 99 years old. Tapos yung asawa baon. O para saan pa? Magkaanak. Di ba? Hinarap nila yun. So, anong ibig sabihin? Faith is not denying the reality. Okay, gusto ko maintindihan po natin ito.
Ang pananampalataya ay hindi po nagpe-pretend ng walang problema, pero ang totoo meron. Hello? Dahil ang tawag po doon, denial, hindi yun pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, hindi niya sinasabi na I'm not in pain, pero ang totoo in pain. Alin pa kayo? Ang pananampalataya, hindi niya sinasabi, I don't hurt, pero ang totoo talagang sakit na siya. Alin pa ho kayo? Amen. Hello? Ang pananampalataya po, hindi po siya nagsasabing, oh, masaya ako, pero ang totoo, lungkot na lungkot talaga siya. Ang tawag ko doon ay denial daw. Ang sinasabi po ng Diyos, gusto kong kumilos sa inyo according to your faith. Amen ba? Ang pananampalataya, Brad, bawasan mo na lang yung sound niya. Sa totoo lang, malakas naman, maliit lang naman tayo dito. Okay. Dahil ang pananampalataya ay marunong siyang harapin kung ano yung realidad na walang discouragement. Parang ganito yan eh. Minsan nagkakamali, maraming nagkakamali dito. Sabi nga kasi ba naman eh, by faith eh, kaya kahit may karamdaman, di wala. By faith, wala. Anong wala? Meron! Ayaw mo na aminin. Hindi, by faith nga kasi, Brad. Hindi ganun ang pananampalataya. Denial po yun. Ang pananampalataya, hindi natin i-deny na meron tayong karamdaman, pero kahit meron tayong karamdaman, hindi tayo na-discourage. Bakit? Meron tayong pananampalataya na ang karamdaman ay kayang pagalingin ng Lord. Amen. Kaya kahit sinasabi natin wala na tayong pag-asa, ang totoo wala naman na talagang pag-asa, pero nagpapanggap ng punong-puno ng pag-asa. Aminin mo, wala ka ng pag-asa, pero hindi ka pa rin nawawala ng pag-asa. Yes. Bakit? Naniniwala kasi tayo sa Diyos na kayang kumilos sa atin. Yes, oo, in pain ako. Maraming mga problema, maraming mga pagsubok, oo, lugong-lugo na ako, nanghihina na ako, pero hindi pa rin ako na-discourage dahil sa ganitong kalagayan, alam ko may kikilos ang Diyos sa akin. Ang pananampalataya, hindi po siya inghinayan. Amen po ba? Andyan pa ho kayo. Kaya kapatid, pag sinabing pananampalataya, kaya nating tingnan ang problema at sinasabi natin, yes, may problema nga ako, pero okay lang. Dahil meron akong Diyos na kasama ko. Amen. Hindi siya nag-deny sa kanyang problema, pero ang totoo meron. Hindi ganun ang pananampalataya. Amen ba? Alam natin that God can change the situation. Tandaan mo natin, you can build a family on faith, but you cannot build on fantasy. Nangangarap ka na magkaroon ng pamilya? Sa mga wala pang pamilya, halimbawa, pwede kang bumuo ng pamilya on faith, pero hindi sa pamagitan ng pantasya. Hindi pananampalataya yun. Amen po ba? Amen. 2 Corinthians chapter 4, verse 18, we fix our eyes on what is unseen, for what is seen is temporal, but what is unseen is eternal. So anong tinutukoy dyan? Ulitin ko. We fix our eyes on what is unseen. Ano ba yung unseen? No? Pwede nating isipin or sabihin, God's power. Pero doon daw tayo mag-focus. Doon natin i-fix ang ating mga mata, ang ating paningin. No? Kasi ang mga bagay daw na nakikita, ano yung mga bagay na nakikita? Temporal. Ano yon? Pwede natin isipin, problema. Ano yung mga temporal na bagay? Problema. Huwag tayo mag-focus doon. Mag-focus tayo doon sa mga bagay na hindi nakikita. Ano yon? God's power. Ang God's power ay ito. Amen ba?
Kapag tiningnan po natin ang mundo'y nakakapagod. Yes. Ang mundo ay nakaka-discourage. Huwag na tayong tumingin sa mundo, sa Pilipinas na lang. Maraming mga taong toxic sa Pilipinas. Di ba? Marami tayo makikita, mapapanood sa Facebook na lang, sa social media. Di ba? Mga sinasabi ng ilan natin mga kababayan, kapag isa sa mga kababayan po natin umaangat, ang dami naman talaga mga Pinoy na ayos. Na umangat sila. Crowd mentality. Diba? So nakakapagod ang mundo. Nakakapagod ang buhay. Pero, tandaan po natin, meron tayong Diyos na kinikilala. Wala nang bago. Okay, last pang-apat. Kapag tayo nasa dead end, una, remember what God can do. Pangalawa, rely on what God has said. Pangatlo, face the reality with faith. Pang-apat, expect God to deliver us. Na palalayain tayo ng Diyos. Amen. Kung tayo nasa dead end, ano ang ina-expect natin? No? Ang iba walang expectation. Come what may. Kung ano na lang mangyari, di ganun na yun. Praise God. Di ba? Ubusin natin ang mga mic dito. Hello. So, ulitin ko, expect God to deliver us. Mag-expect tayo na merong gagawin si Lord. Mag-expect tayo na nasasamahan tayo ni Lord. Mag-expect tayo na palalayain tayo ng Panginoon sa sitwasyon, sa dead end ng buhay. Ulitin ko, ang Diyos ay kumikilos din po sa kung ano ang expectation po natin. Hello? Ang tawag doon ay faith. Sa Abraham, never po siya naduda. Buong-buo ang kanyang tiwala na gagawin ng Diyos ang kanyang pangako. Romans chapter 4, verse 20 and 21. Tandaan natin, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri sa Diyos. Okay. Isa sa pinaka-ultimate form of faith is thanking God in advance sa kung ano ang pinananampalatayanan natin. Narinig niyo ba yun? Ulitin ko. Parang hindi eh. May sound ka ba? Okay, bawasan mo lang to, Brad. Masyado malakas to. Ang isa sa pinaka-ultimate form of faith ay yung nagpapasalamat tayo in advance sa kung ano ang sinasampalatayanan natin. Bakit? Yun ang ginawa ni Abraham. Anong sabi rito? Sa halip lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Wala pa, pero nagpuri na sa Diyos. Kaya niyo yan? Yung iba nga, ang ginagawa nila, wala pa yung kanilang sinasampalataya na nagpapatutuo na. Wala, pananampalataya nila yun. Mako-question mo ba yun? Pero isa po yun sa form of faith. Di ba? Kasi kung tayo po ay magpapasalamat kapag nangyari na, ang tawag doon gratitude. Amen ba? Amen po ba? So, faith is when you thank Him in advance. Kung tayo po ay nasa dead end ng buhay, magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil ang sagot ng Diyos, laging, I'm on my way. Amen ba? On the way na yung tulong ni Lord. Isang bagay pa, dead end na eh. Kumbaga, bagsak ka na. Yung pakiramdam na bagsak na tayo at wala nang ibabagsak pa, o di magpasalamat ka na kay Lord. Bakit? Ang kasunod doon, aangat ka na. Wala ka na pa nang ibabagsak eh. Amen! Kaya kung feeling natin bagsak na, magpuri na talaga tayo kay Lord. Isa lang ang kasunod niyan, paangat ka na ulit niyan. Amen! Palagpagan natin si Lord. Merong tinatawag na passing the deadline. Sa John 11, bibilisan ko na to. Sa John 11, yung pagkamatay po ni Lazaro, ang sabi ng kwento, di ba? May sakit si Lazaro, kailangan pagalingin.
Gusto ng magkapatid si Maria at si Marta na papuntahin si Lord, pero hindi pumunta si Lord, pinalipas muna. Nung pinalipas, pagpunta doon, nakasalubong ni Lord si Marta, sabi niya, kung nandito ka lang sana, Lord, di sana, buhay pa. No? Anong sabi ni Lord? Mabubuhay yan. Hindi sana namatay si Lazaro, sabi ni Marta. Ano sabi ni Lord? Mabubuhay siya. Bakit hindi pumunta si Lord? Nung may sakit pa lang. Kasi ayaw ni Lord na pagilingin siya. Ang gusto ni Lord, buhayin siya. Narinig niyo ba yun? Passing the deadline. Yung idea na, ito lang yung ina-expect mo, pero ang gusto ni Lord, hindi yan. Ang ina-expect ni Martha, pagagalingin yung kanyang kapatid. Sana Lord, kung nandito ka lang, hindi sana siya namatay. Sabi ni Lord, hindi. Pumunta ako rito, hindi para pagalingin. Pumunta ako rito para buhayin siya. Ang hina naman ang palakpak na yan. Kaya sabi ni Lord, mabubuhay yan. Amen po ba? Passing the deadline. Ibig sabihin, mas matinding himala ang gusto ni Lord. Mas matindi yung gusto ni Lord na maranasan natin. Kaya anong ginawa ni Lord? Diba? Naging specific siya, pinuntahan kung saan nakalibing. Naging specific siya sa kanyang sinabi. Sabi niya, Lazaro, lumabas ka! Hindi niya sinabing, lumabas ka! Baka mamaya, maraming lumabas. Binanggit niya yung pangalan mismo ni Lazaro. Diba? So, the purpose of dead end, para turuan tayo na magtiwala sa Panginoon. Bakit hinahayaan tayo ng Diyos na makaranas ng sitwasyon na hindi na natin kayang kontrolin? Kasi pinupursin niya tayong magtiwala sa Kanya. Pilit niya tayong magtiwala sa Kanya. Hinihila niya tayong magtiwala sa Kanya. Hindi mo na makontrol yan. Praise the Lord, tinuturuan ko. Amen. Mabilisan lang, 3 kinds of deliverance. 3 bagay patungkol sa pagpapalayan ni Lord sa mga sitwasyong kinakaharap natin. Una, God uses circumstantial deliverance. Ano tinutukoy dito? Minsan gumagawa si Lord ng mahimalang pagkilos. Example, Red Sea. Circumstantial deliverance. Pinalaya ang mga Israelites. Diba? Circumstantial deliverance. No? Hindi ito laging ginagawa ng Diyos. Depende kay Lord kung gagawin niya to kapag tayo po ay nasa dead end ng buhay. Halimbawa, literal, biglang dead end na talaga. O na kay Lord kung talagang titibagin niya yan. Di ba? Nangyari yun kay Pablo. Di ba nung siya ay, tama, si Pablo nung siya ay nakulong. Literal. Di ba? So, circumstantial deliverance. Lumindol. Nawasak yung bilangguan. Nakalaya sila. Di ba? Pangalawa, paano tayo, ano bang kamay ito? Pangalawa, paano tayo pinapalayan ni Lord? Ginagamit ni Lord yung tinatawag na personal deliverance. Anong tinatawag na deliverance o personal deliverance? Yung hindi niya binabago yung sitwasyon. Ibig sabihin, yung problema mo na dyan pa rin, hindi niya inaalis. Anong kanyang ginagawa? Yung tayo ang binabago, hindi ang sitwasyon. Nagets? Amen. Di ba? Tayo yung binabago. No? He changes us from the inside. Tinutulungan tayo ng Diyos na ma-handle ang sitwasyon na hindi nababago, kundi tayo ang binabago. Kasi kung laging papakinggan ni Lord yung panalangin natin, di ba? Madalas panalangin natin, Lord, sana matapos na ang problema ko. Solusyonan mo, Lord, ang problema to. Madalas ganun ang panalangin po natin. Never natin, or minsan lang tayo manalangin, Lord, bigyan mo ako ng lakas, o baguhin mo ako para ma-handle ko ang problema na to. Tama? Ako na naman ba ang amin sa part na yan? Di ba? Madalas ang gusto natin, yung sitwasyon ang mabago. Pero never natin yung papanalangin o baguhin mo ako para sa sitwasyon na yan. Ang tawag doon ay personal deliverance. Pangatlo, ultimate deliverance. Ibig sabihin nun, ayaw mo na talaga, o sige, kunin na kita.
Heaven na yon. Di ba? Gusto mong mapadali kapag tayo ay nasa dead end ng buhay. No? Kung ayaw mo sa dalawa, circumstantial deliverance at saka personal deliverance, mas madala sa panahon po natin ang gusto ng Panginoon, personal deliverance. Yung tayo ang baguhin mula sa kalooban natin. Amen po ba? Amen. Kung ayaw pa rin natin yun, ito na talaga yun, ultimate deliverance. Ultimate deliverance. Okay. Hindi ko alam, hindi ko kayo kilala. Kung kayo ay mga nasa dead end ba, ewan ko. Ikaw pong nakakaalam yan. Anyway, ano ba ang sitwasyon po natin? No? Maaaring hindi tayo palayain sa paraan na gusto natin, pero palalayain pa rin niya tayo sa paraan niya. Paraan na gusto ng Panginoon. Tiwala lang. Tiwala. Ang sabi nga ni Pastora, trust the process. Basta process. Kala niyo alam ko yun. Tama naman, di ba? Trust the process. Alalayain din tayo ni Lord kung tayo ay nasa dead end ng buhay. Amen? Tayong lahat. So, tandaan niyo yun, ha? 4 lang po yun. Remember what God can do. Rely on what God has said. Face the reality with faith and expect God to deliver us. Sa part po na yun, sa 4 po na yun, ewan ko lang. No? Ewan ko lang talaga kung hindi pa tayo makalaya sa dead end ng buhay. So bago tayo manalangin, any worship song na pwede natin ialay sa Panginoon? Sabi ko nga, minsan sa buhay ko, kapag kaya ako, to be honest, minsan talaga sa buhay ko, kapag ako po ay dumadaan sa sitwasyon na hindi ko kontrolado, hindi ko kaya na gawa ng solusyon, ang madalas na sinasabi ko, lilipas lang po. Amen. Amen ba? Amen. Lilipas lang. Kasi aminin po natin sa hindi minsan emotion lang eh. Di ba? Minsan emotion lang. Sa sobrang bigat ng problema, sobrang bigat ng emotion. Pero pansinin mo, dumarating ang panahon, nandiyan pa ang problema, pero yung emotion mo, hindi na ganun kabigat. Lumilipas lang. Amen ba? So, let's worship God. Tunay, Panginoon, ang iyong katapatan. Tunay, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa amin ay gano'n na lamang. Kaya patuloy po namin binabalik sa iyo lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat. Dahil ang isang katotohanan, never mo kami pinabayaan. Dumadaan kami sa mga dead end ng aming mga buhay. Pero ikaw, Panginoon, ay laging mayroong kapamaraanan para kami tulungan. Para kami, Panginoon, ay makalaya sa mga dead end ng buhay. Yes. Lord, patuloy po kami na nagpupuri sa iyong nagpapasalamat. Nagpapakumbaba sa buhay po na ito na ikaw ang gusto po namin maitaas. Na ikaw ang gusto namin maparangalan, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na gusto namin makilala. Na Diyos na may likha ng langit at ang lupa. Diyos na tumutulong sa amin sa mga panahon na wala kaming magawa sa mga sitwasyon. Sa mga panahon na nawawalan kami ng pag-asa, ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang naririyan, Panginoon, para i-encourage kami. Lord, maraming salamat po sa iyo. Hayaan mo po, Amang Banal, sa ngalan ni Jesus, na ang bawat isang nandito ngayon, anuman ang mga sitwasyon na pinagdadaanan, O Lord God, hayaan mo mag-intervene ka sa aming mga buhay. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon. Lord, kung ang kalooban mo hindi baguhin ang sitwasyon, baguhin mo ang aming kalooban, Panginoon. Baguhin mo kami, O Diyos, sa aming mga buhay para matuto kami, Panginoon, na hawakan ang mga sitwasyon na amin pong dinadana sa buhay. Hayaan mo, O Diyos, na lagi naming maranasan ang iyong pagkilos sa amin. Panginoon, patuloy kaming turuan na magtiwala at manampalataya sa iyo. Totoo, Panginoon, maraming pagkakataon meron kang hinihingi sa amin na hindi namin maibibigay. Dahil kinakapos kami sa aming mga pananampalataya.
Hayaan mo, Diyos, anuman ang iyong layunin, anuman ang iyong kalooban sa bawat isa. Anuman ang iyong kapamaraanan para iangat kami sa aming pananampalataya, gawin mo, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Katulad ng ginawa mo kay Abraham, inunat mo ang kanyang pananampalataya. Iunat mo rin ang pananampalataya ng bawat isa, Panginoon. Maging ng iglesyang ito, Panginoon, unatin mo ang pananampalataya ng iglesyang ito. Pananampalataya na kayang panampalatayanan na magkaroon ng sariling lugar, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Pananampalataya. Hallelujah! Patuloy na pagkaisahin ang iyong mga lingkod sa lugar na ito, Lord. Sa pangunguna, Panginoon, ng iyong lingkod na itinalaga sa lugar na ito. Patuloy mo silang bigkisin ng iyong pag-ibig. Patuloy mo sila, Panginoon, bigyan ng kagalakan, ng kasiglahan sa paglilingkod sa iyo. Ano mang programa ang nais mo, Diyos, sa iglesyang ito ay magkaroon ng kaganapan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amang banal, dalangin ko kung sino man o kung mayroon man na may mga kapatid po namin na nasa dead end ng buhay. Yes. Lord, ikaw ang bahalang mag-deliver. Ikaw ang bahalang magpalaya, Panginoon. Abutin mo sila ng iyong mapagpala at mapaghimalang kamay. Ano mang mga patay sa buhay po namin, Lord, kaya mong buhayin. Pananampalatayanan po namin, Lord. Buhayin mo ito, patay na pangarap. Maging sa financial, Panginoon, patuloy mong buhayin, Ama, sa ngalan ni Jesus. Higit sa lahat, pananampalatayang patay, buhayin mo minsan ba, Panginoon? Sa pangalan ni Jesus, patay na pag-ibig sa iyo, muli mong buhayin, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Inaangkin po namin, Amang Banal, more wisdom sa iyong iglesia, sa lahat ng namumuno, Panginoon, sa iglesia nito. In the name of Jesus. Lord, ikaw ang Diyos, ang patuloy na tumawag ng mga kaluluwang ipagkakatiwala mo sa NOTL San Mateo. Salamat, Amang Banal. Inaangkin po namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lord, once again, I speak blessing upon blessing sa iglesia at sa bawat individual, Panginoon. In the name of Jesus, sa may mga karamdaman, dalangin po ang kagalingan, Amang Banal. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat sa namin binabalik lahat ng papuri pagsamba sa ngalan ni Jesus. Mag-aabot ka rin na. Pastor. Magpapalit na kami sa kapila. Iwanan niyo si Kuya Makoy niyo. Mga office mate, sila po yung mga ka-church mate ko. Yung noodles na doon. Oy, kinakausap ko Hello? si Stella. Hindi ko po nga siya kung ano ako. Sila Pastora. Kamusta po, Ate Joy? Kaya po pero eh. Hindi sure. Worship team nga Si eh. Marvin. Bakit si Marvin? Wow! Hindi niya alam worship to yung siya. Ayos, mga office mate. Alam niya worship Si Makoy, Hindi daw siya na. ano masabi ni Makoy? Ayaw tumingin ako. Kumakain, wag mo isurvey. Nakamamay kita bro. Baka iba na ba makita mo, Makoy? Ha? Asa na ba? Oy! Si Sister Stella. Ay, nalayo. Ewan ka. Kaya Nomer. How are you, Kuya? Alis na mo, mga 12. Oh, may sumasayaw. May sumasayaw. Nahuli, may sumasayaw kanina. Oh, may sumasayaw sa kanina. Oh. Si Bella, ayaw tumingin. Anong minahuli tayo? Dahil medyo malayo, hindi ko siya nahuli sumasayaw kanina. Sayaw ka ulit. Sa mga tayo? Sayaw ka ulit. Gusto kong makita. Oh! Wala naman to. Oh! Sumasayaw. Ulit. Tayo sa muli ito kasi pamaya may dadaan. Sino yun? Sino ba? Mga panaman. Watak mo. Ay, hindi kita indefinite ba? Indefinite. Oh! Tita sumasayaw.
Ayos yan! Ayos yan! Dapat sumasayaw, di ba? Dapat masaya, di ba? Ayaw ba huli sumasayaw eh. Dapat sumasayaw. Magbigay ng kaligayahan ba? Happy. Pwede happy. Di ba? Ako lang kasi sa akin. Usapan sa buwan naman. Ayun talaga. Ay. Narinig ko na yan. Hindi ko kayo matiprinses. Ayaw naman sa mga. Alangan naman ano. Sacrifice. Sige, okay po. Saka mahirap din Diba ito? yun. Kakalip.